ganun yung ginawa sa akin ng Lord kasi hindi ako magiging blessing sa mami ko kung hindi ganun. Kaya parang may naramdaman akong kakaiba na habang nagpe-pray ako, may mga pumapasok sa isip at sa diwa ko ng mga pananalita na ako mismo na-comfort. Hindi naman ka-OA yan na sasabihin ko na parang hindi pa ako nakapag-pray ng ganun kataimtim. Oh. Kumbaga, meron pa pala. Sa buhay Kristiyano, kung iniisip natin na ibigay na natin, meron pa pala. Yun yung naranasan ko nung Biyernes. Kaya kagabi, nung kasagsagan ng bagyo, ang lakas ng ulan sa Montalban eh. Sinagasa namin kasi nga tumawag sa amin yung home care, dadalhin daw sa ospital. So, nabulabog na yung kapatid ko. Pinag-aaral ako eh. Itong mga lately, ang klase yung dealing ng Lord sa akin, every time bubuksan ko yung salita niya. Iba. Kaya kung may napapansin kayo na kakaiba, ay pinapauna ko na sa inyo. Iba yung dealing ng Lord. Kaya comforted ako na anumang oras siya kunin. Actually, yun yung huling salita ko. Kompleto kami kagabi. Ang hindi lang namin kasama, yung nasa Mexico na kapatid kong nakakabatang babae, si Charity. Si Romel nando doon. Alam ko, kasama niya si Alin. Naririnig niya yung pag-uusap namin. Kaya lang, di siya nakikisali. Pero ando doon yung panganay, ando doon yung ikalawa, si Ate Alma, ando doon ako. Tapos si Caroline, ando doon sa video. So, wala kaming desisyon na isa lang. Tuwing may gagawin kaming desisyon, o yan ha. Yan ha. Kasi ang goal namin, walang sisihan. Nagkakaisa tayo rito at wala tayong magiging desisyon na ipinilit natin yung gusto natin. So, at least sinangguni. Natuwa ako kasi matagal kami hindi nag-uusap nung dalawa yung matanda sa akin. May mga pangyayaring nangyari. Hindi kami nag-uusap. Hindi dahil sa ayaw ko makipag-usap, kundi ayaw ko kausapin. Pero kagabi nangyari. At nung nagkakausap na kami, parang walang nangyari. Sa loob-loob ko, ito na siguro yung panahon para isantabi namin kung ano man yung mga hindi namin pagkakaunawaan. May tendency ako na hindi ko sana kikibuin kasi hindi naman ako nauna. Yung mga ganon. Kaya lang, pagmamalaki yun eh. Yun yung topic ko eh. Humble. Ano ba ibig sabihin ng pagiging humble? Yun, magbibigay ako ng observation yun. Oo nga, no? Ang daming pupunta sa impyerno. Pupunta sila sa impyerno kasi ginaya nila si Satanas. Nagmataas. Di ba? Bakit ba bumagsak si Satanas? Kayabangan. Meron pa ba ibang Diyos? Yung Diyos na lumalang sa kanya? Gusto niyang higitan? Walang ganun. Kaya maraming pupunta sa impyerno, hindi pwedeng sisihin ng Diyos kasi napakaraming pagkakataon na nabigyan ng babala ang bawat isa. Maraming pupunta sa impyerno, pinanindigan na nila. Kaya yung he that is pure, let him be pure. He that is defiled, let him be defiled. May dahilan yun. So, double-mindedness. May sinabi ako last time na pag nag-double-minded ka, ang tendency, hindi naman palagi, pero mas malamang sa alamang,
Mas malamang sa alamang, pag nag-double mind ka, babagsak ka. Pagkatapos ng point ko ngayon, ang susunod na point natin yung single-mindedness. Yun yung cure to double-mindedness. Pero ngayon, sisimulan ko sa, ano yung first point? Brokenness. Kaya ang Lord, walang patumangga pag nagbigay ng warning eh. Hindi na siya nagpapaligoy-ligoy. Yung may kailangang asikasuhin, yung may kailangang baguhin, hindi na nagpapaligoy-ligoy ang Lord. Dumidiretso na niya. Bakit? Kulang na panahon. The time is at hand. Pero di lang ang panahon, the Lord giveth more grace. O, pagsamahin niyo yung dalawang yun. Saan ka pa? Nalalapit ang panahon, and yet, ang Lord nagbibigay pa rin ng panahon. Nagbibigay pa rin ng pagkakataon. Saan ka pa? Kaya yung pupunta ng impyerno, magigising doon, wala nang sisisihin. Wala ka nang pwedeng iturong daliri. Panginoon, unfair ka! Kaya yung pinakinggan ko yung katwiran minsan ng mga hindi naniniwala sa election. Hindi ganun ang Diyos, yung may pinipili. Hindi. Sa totoo lang. Ang katotohanan, tayong tao, habang nabubuhay tayo, may pagpili tayo. Kaya walang pupunta ng impyerno na sisisihin ng Diyos. Kasi Lord, hindi mo ako pinili. Hindi, binigyan ka ng pagkakataon para piliin ako. Ano pinili mo? Huwag natin baliktarin ang kwento. Sa totoo lang, yung mga hindi pipili sa Diyos kasi hindi sila pinili. Yun yung extreme view. Ako hindi ganun tingin ko. Totoo yun. Kaya nga, the more, pag naniwala ka sa election, maniniwala ka sa eternal security. Kasi ang tao hindi naligtas sa pamamagitan ng sarili niya. Ha? Kaya kung sasabihin mo, Kristiyano ka, magpaka-Kristiyano ka. At makikita yung pagiging Kristiyano natin sa mga pinipili natin, sa mga pagpili natin. Kaya babalik tayo sa James chapter 4. Bagamat hindi yan yung talata ko, pero habang binabasa ko at pinag-aaralan ko, ang dami kong observation na hindi ko ito nasabi. Hindi ko ito na-emphasize. At ang dami kong na-realize na, oo nga, no? Kasi kung mapapansin nyo, the cure to double-mindedness is brokenness. That's the first. At hindi ako mangingimi na pigain ng gusto ito kasi babalik ka dun sa repent or perish. Para bang as if hindi pa tayo naligtas. Kasi sa totoo lang, aminin natin, maraming Kristiyano ngayon na ang sabi Kristiyano sila pero namumuhay parang hindi. Agree kayo? O baka may kakilala ka eh. Hindi tayo naghahatol. Hindi tayo naghahatol. Pero, kung tatanungin ka, ba't siya ganun? Minsan, hindi naman natin ikukumpara sarili natin kasi hindi rin tayo perfecto. Pero aminin mo, hindi ka ganun. Tama. Hindi man ako perfecto, pero hindi naman ako ganun kalala. What's up, may ganun? Na. Kasi, biro mo, idadagdag ko pa rito yung babalikan natin yung in the latter days. Perilous time shall come in the last days. Oh. Kaya may ganun. Ang tao, sabi nga ni Mona nung prayer meeting, pasama ng pasama. So,
Sabi ko, natumbok ni Mono. At hindi malayo na tayo maging Kristiyano. Natatangay. Kaya yung warning na binibigay sa atin ng salita ng Diyos, napapanahon. Yung warning na sinasabi ng ilan na patama, tama lang. Bakit? Kasi nasa mga huling araw na tayo na ang tao pasama ng pasama. Kumbaga sa agos ng panahon, ang hirap lumaban sa agos. Tama, magugulat ka na lang, paayon ka na. Ayaw mo man, pero teka muna. Alam niyo kung ano wisdom? Pagka malaki. Alam niyo, na. Tama? Maghanap ka na makakapitan sa gilid. Kasi ang daling magpatangay. Yun yung Sunday school. Give us the wisdom para makaiwas. Kasi kung Christian ka, yung Holy Spirit, ang Holy Spirit ang magtuturo sa'yo paano ka makakaiwas. Kaya wag mo sabihin sa akin, hindi ko kaya eh. Hindi totoo yun. Hindi mo kaya kasi ayaw mo kayanin. Tama? Hello? Kanina ang daming hugot ni Jacob. Malamang sa alamang. Ang daming hugot na sabi ko. Ang ganda palang pakinggan pagka hindi sa akin galing. Kasi kung ako nagsabi nun, baka hindi ganun yung impact. Kasi sanay na kayo. Pero galing kay Jacob, saan niya kinuha yun? Of course, tatay na yan eh. Marami siyang sinabi ron na hugot sa kanyang karanasan. At siya mismo, bilang naging anak, alam niya kung ano yung, kaya values begets values. Kung paano ka pinalaki, hindi katulad ni Dagul, walang nagpalaki sa kanya eh. Pero kung paano ka pinalaki, kaya napakahalaga na maliit pa lang, bata pa lang, natuturuan ng salita. Napakahalaga nun. Marami kang maikikwento sa magiging anak mo na narinig mo rin. Marami kang gagawin sa anak mo na ginawa rin sa'yo. Bagamat of course, hindi lahat ng ginawa sa'yo o lahat ng nasabi sa'yo, tama. Pasok yung kahalagahan ng pagsala. Sasalahin mo, sa salita ng Diyos ba yan? Kasi kung wala, pero aminin natin. Ganito tayo ngayon kasi kung paano tayo pinalaki. Kaya doon pumapasok ng kahalagahan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kasi hindi lahat ng nakalakihan natin, dapat paniwalaan natin. Marami tayong bigyan ko kayo ng example. May mga ugali tayo na manang-mana kung kanino man. Diyan madalas nag-aaway yung mag-asawa. Sa'yo man yan! Hindi! Sa'yo! Alam mo sa kapitbahay. Tama? Kaya sa church tayo itinutuwid. Tanong, handa ba tayo magpatuwid? Yan. Kasi, bala ko introduction, James chapter 4 eh. Kasi ito realities and possibilities. Ito, realidad. At dahil realidad dito, ito yung posibilidad. Na ganyan ka ngayon, kasi yan yung dinatnan mo. Yan yung nakagisnan mo. Yan yung nakasanayan mo. May mga taong likas na mabait,
Kasi napalaki siya ng pamilyang, alam mo na, yung pamilyang maingay, nag-uusap, parang nag-aaway. Ako, aminado ako. Kaya yung pagsasalita ako na minsan malakas, si daddy parang palaging galit. Yan, comment ng mga anak ko yan. Hindi nila alam, ganun din sila. Kaya palaging sinasabi ni Kay sa asawa niya, pasensya ka na ako pinakasalan mo, eto yung pamilya ko. So, may ganun. At aminin natin, kung meron mang nakakapagpabago sa atin, yung natututunan natin mula sa salita ng Diyos. Aminin natin yun. Magbabago ka kasi hindi ka mananatili sa isang ugali na itinutuwid ng Biblia. Tama? Hindi mo pwedeng ipaglaban kung ano. And punta natin James chapter 4 para at least mas James chapter 4. James chapter 4, simula sa verse 1. Ang gulo sa buhay, bagamat malaking factor yung kapaligiran, pero ito, realidad dito at posibilidad. Yung gulo mo sa buhay, isang posibilidad, hindi dahil sa kapaligiran. Tama? O, kaya gusto ko buksan nyo eh. Kasi yun yung sinasabi sa verse 1. Yung gulo mo sa buhay, hindi galing sa labas. Galing sa? Ayun. Even of your lusts. Marami kang gusto na dahil pinagbigyan mo, nagdala ng gulo sa iyo. Tapos maninisi ka. Ginugulo ko. Hindi. Ginugulo ka. Karamihan mo sinasabi mong ginugulo ka, itinutuwid ka. Tama? Nananahimik ka. Pinadayo-dayo mo siya sa buhay mo. Nung dumayo siya sa buhay mo, nagulo ka. And yet, ayaw mong aminin, ikaw may kasalanan kasi pinapasok mo siya. Pwedeng bisyo yun, pwedeng kung anong bagay yun. Kasi pwedeng wala sa'yo yun eh. Ginusto mo eh. Ayun. Verse 1. Hindi gulo yan ng dalawang tao. Hindi. Ang sinasabi dyan ni Santiago, yung gulong nangyayari sa buhay mo, galing sa'yo. Huwag kang manisi ng kung sino. Spiritual warfare begins with your warfare against dapat supposed to be sa world. Ayan, verse 4. Kaya yung mga makamundo, mahilig sa barkada, mahilig sa good time, inisa-isa kanina ni Jacob. Bisyo, kung ano-ano pa. Pag sinaway ng magulang, ang salita niya, huwag niyo akong pakialaman, matanda na ako. Yun nga ang problema eh. Tumanda ka, walang pinagkatandaan. Dapat alam mo kung ano tama sa mali. Pinipili mo yung mali. Pag nagka-problema, dami mong damay sa problema mo. And yet, ayaw mong i-acknowledge na sa'yo nang galing. Ayun. Kapag binabasa ko to, bagamat na-preach ko na to, ilang beses na eh. So sabi ko, nga, no, na-emphasize ba yun? Naipaliwanag ba ng ganun yun? Nakaramihan ng gulo na nakakasangkutan natin, nagmula sa atin. Agree ba tayo ron? Huwag nyo nang sagutin. Kasi hindi ko naman kailangan sagot nyo eh.
Kasi kung di mo alam, ngayon alam mo na. Now you know. Tumigil ka na ng turo sa iba. Ikaw, kaya ako offended. Kaya ako offended yung mga salitang ganun. Without even realizing, ikaw yung nakaka-offend. So wars and fightings cometh not down in your own lust that war against your members. So, pinapatong ko lang dito. Ano nga ba yung sarili sa sa Bisaya? Kaugalingon. Kaugalingon. Ambot sa imong kaugalingon. Yan, verse 2. Sa nagmumula yung kaguluhan. Last. Yung dapat mong hingin, hindi mo hinihingi. Yung dapat meron ka, wala ka. Bakit? Kasi hindi yun ang gusto mo. Gusto mo matahimik na buhay? Magulong buhay meron ka? Bakit? Kasi iba gusto mo. Simple lang ang buhay. Bakit nagiging komplikado ang buhay? Dahil sa imong kaugalingon. Sakto? Tanggap? O kahit hindi mo tanggap. Yun ang sabi ng salita ng Diyos. Ito pa. Ang tagal ko na hinihingi sa Lord, hindi niya binibigay eh. Ba't kaya? Verse 3. Ang tagal ko ng pangarap yan. Sana lang. Sana all. Bakit hindi binibigay ng Lord? Hindi na, verse 3. Gusto mo pang kasabutin ng Lord sa kalokohan mo? Hinihingi mo para magamit mo sa kalokohan mo. Yun. Pag hindi sinagot ng Lord, nagtatampo. May kilala kayong ganon? O baka ganon ka? Aray ko naman, pastor. Bago ka nakaaray ako, ang dami. Ang dami kong tawa dyan. At marami rin pagkakataon na iniyakan ko yan. Speaking of being convicted, ano yung kung ano kulang sa marami sa atin? Seryoso ba to? Seryoso? Ba't ganun sa iba hindi? Marami nga, pag napakinggan ko mensahe ito, nabubuisit eh. Yan naman si pastor eh. Alam niyo kung ba't ko na-realize to? Siguro kaya yung iba hindi siniseryoso to kasi hindi pa narinig ito dun sa tamang tono niya. Kasi yung mismo nangangaral, hindi niya na ibibigay yung tamang kahulugan niya. You adulterers and adulteresses, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? At gusto kong bigyan din yun kasi hindi biro ito. Hindi lang natin hindi. Ang pinag-uusapan dito, galit ang Diyos. Kasi minsan yung mga anak, hindi nagsiseryoso kasi pampo lang yan. Isang kiss ko sa nanay ko, bibigay na yan. Tama? Mga nanay, ang dali niyong burahin eh. Kaya yung dating, hindi! Minsan, sige na nga. Tama?
Kaya minsan, imbis na matulungan natin anak natin, kaya tama si Jacob kanina, yung pangangaral niya kanina, anak at magulang. Kayo naman, oh. Sabi ko, iya. Pero tama yun. Balanse. Kasi minsan ang anak namihasa kasi pinabayaan. Hindi masama magalit, mga magulang. Magalit. Bakit puro galit ang magulang? So, ito na. Seryoso ba? Seryoso kasi verse 4. Ilagay nyo sa gilid ng verse 4, 1 John chapter 2, verses 15 to 17. Ganun kaseryoso yan. Friendship with the world is enmity with God. And whosoever becomes a friend of the world is become an enemy. Take note, yung word na enemy. So, hindi lang natin pinag-uusapan yung tampo rito. Hindi. Ang pinag-uusapan natin dito, puot, galit, friendship with the world. Alam mo ba kung ano nararamdaman ng Panginoon pagka nakipagbati tayo? Actually, kaya nga adultery. Kasi akala ko ba may relasyon tayo, sabi ng Lord. Relasyon dyan. Oh, yeah, yun. Verse 5. Do you think the scripture saith in vain? The spirit that dwelleth in us lasteth to envy? Naninibugho ang Diyos. Kasi dapat siya ang laman ng puso natin. Bakit ganun? May ibang laman yung puso mo. Ang theme song ng mga taong ito, sana dalawa ang puso ko. Tama ba? Kaya maraming pamilya nasisira dahil yun minsan ang gusto ng isang tao. Kung pwedeng sa lahat, pwede ako. Hindi naman pwede yun. Kung sa atin hindi pwede yun, lalo na sa Diyos. Take note. Ito na yung verse 6. Ito yung kagandahan yan. Ang Diyos is not only good. God is not only good. Kasi every time we emphasize, God is good. Sagot tayo all the time. All the time, God is good. God is not only good, He is gracious. Alam niyo kung ano yung gracious? Despite the fact na sinners tayo, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. Seryoso ba to? Tignan mo kung gaano ka seryoso. Kasi hindi lang siya gracious. He gives us more grace. Sa akin, napakalalim nung more grace. Kasi despite his being graceful, his being gracious, marami sa atin abusive. Abusado. Tama? Kaya minsan meron tayong bukang bibig na huwag ka masyado mabait, aabusuhin ka. Tama? Ang Diyos, He doesn't mind. For as long as we are serious with Him. Kasi hindi natin maiwasan. Ito, reality and possibility. Reality. Nakakalimot tayo. Tama? Ito ang problema pa natin. Pag nakalimot tayo, nanlalamig tayo. Tama? Nanlalamig tayo kasi yung dati mong ginagawa, masyadong ginagawa, nakasanayan mo na hindi mo na ginagawa, kaya yung
paminsan-minsang nawawala. Kaya tama si Jun Amto eh. Huwag kang pawala-wala. Kasi pag nakagawin yung pawala-wala, tama. O sabihin nyo sa akin, are you convinced that we're in the last days? Huwag ka nang tumingin sa iba. Huwag ka na. Kasi bala ko sana, magbibigay ako ng survey. Yung decline ng mga church attendance sa states. Hindi lang dito. Anong dumadami ang attendance? Yung mga folks. Yung mga mega. Yung mga hindi nangangaral ng katotohanan kasi ayaw nilang mabuhasan yung mga uma-attend sa kanila. Kasi preach holiness, wala interesado dyan. Preach happiness, naku, dadagsain ka niyan. Lalo na yung prosperity gospel. Kung sa kapagpapalain, He give us more grace. Bakit? Kasi sa totoo lang, that is what we need. Okay, every time we hear the preaching of God's word in its purest form, that is more grace. Why? Kasi na mensahe ngayon, grace. It is disgrace. Tama? He giveth more grace. Wherefore he saith, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Take note. Ito, another observation. Realities and possibilities. Realities and possibilities. It is possible na maraming Kristiyano ngayon na imbis na lumapit sa Diyos ay lumalayo sa Diyos. I'm referring to Christians. Reality ba yan? Posibilidad ba yan? Nangyayari ba yan? I'm not questioning those who are not here. Tataon lang siguro na ngayon sila wala. Pero aminin natin, minsan, mawawala na tayo sa tamang focus. Ano ba mahalaga? Ano ba mahalaga? Hindi masama na mawala ka paminsan-minsan dahil sa trabaho. Hindi masama yun. Pero kung priority mo na yung trabaho mo, yun yung masama. Hindi ko sinasabing wag mong pahalagaan yung trabaho mo kasi trabaho yan eh. Pero kung yan ang magiging Panginoon mo, something's wrong. Pero may pagkakaiba ba yung dalawa? Malaki. Alam mo dapat yun. Verse 6, ito, reality and possibility. Kung may mga tao na manlalamig, at kung hindi sila mag-iinit, hindi sila manunumbalik, hindi na kasalanan ng Diyos. Ay, kaya verse 6, it speaks of humility. Ito, observation. Pareho lang yung verse 6 at saka yung verse 10. Bakit sinabi yung verse 6 at inulit-ulit sa verse 10? This is observation. My personal observation. Same ang ine-emphasize ng verse 6 at saka yung verse 10. It must be na yung nakapagitna mahalaga na elemento ng humility. Kasi kung hindi mangyayari yung nasa gitna, wala yung factor ng humility. Ano ba yung observation ko? So ano yung gitna? That's brokenness.
Maraming Kristiyano, buong-buo sa sarili nila, pero hindi sila magbabago, malibang durugin muna sila. Yun yung ibig sabihin nun. At madudurog lang sila kung darating sila sa punto ng pagpapakumbaba at pagpapasakop sa Diyos. Kasi narinig niyo na ba yung kaya ganyan niya, pinanindigan niya. Kuha? O pagka narinig niyo yung salitang pinanindigan, ano naalala niyo yung verse? Revelation 21. Kalimutan niyo na? He that is pure, let him be pure. He that is defiled, let him be defiled. Still. Yung panindigan mo na. Oh, kasi, Kristiyano ka? Magpaka-Kristiyano ka. Nagkamali ka man, nakalimot ka man, nanlamig ka man, lumayo ka man. Alam mo kung ano yung dapat gawin. Kasi kung tunay kang Kristiyano, sabi nga ni Gary Valenciano, babalik ka rin. May nanggagaya sa akin dyan, ha? Kaya, yung element ng humility, is the number one ingredient for being broken. Kasi pagka nag-humble down ka, yun yung signal na nadurog ka. Kaya hindi nakapagtataka ang salita ng Diyos, sinalintulad ni Jeremiah sa hammer. Martilyo. Bakit martilyo? Pamukpok. Hello? Para saan ang pamukpok? Alam mo na. Tama? So, pag tinignan natin yung verse 6 at saka verse 10 in its proper context, maintindihan nyo kung gaano kahalaga yung nasa gitna. Verse 7, verse 8, verse 9. Kasi humble ka, kaya you will submit yourself. Verse 7. We will submit ourselves to God. At kung dati ka worldly, dahil nag-humble down ka, lalayo mo na yung nagiging dahilan bakit ka nagiging worldly. You will resist the devil. Ito problema ng ibang mga Kristiyano. Gusto na lalayuan sila ng diablo. Yung kanyang pagiging malapit sa diablo, hindi kasalanan ng diablo. Sino may kasalanan? Siya lapit na lapit eh. Hello? Lapitan ka man ng masamang impluensya, pwede kang lumayo. Tama? Pero para sabihin mo, ayaw nilang lumayo eh. Hindi lalayo yan. Ang diablo, hindi lalayo. Friends nga kayo eh. Di ba? Yun yung problema ng verse 4 eh. Tapos sasabihin mo, ang Diyos ang lumayo, ikaw nagsimula. Tama. In the first place, sino ba nakipagkaibigan? Uy, kaya may resist. Draw nigh to God. Lumapit ka ulit. Kung napalayo ka, alam mo kung saan ka babalik. Ano example dito? Prodigal son. Tama? Maganda ba yung buhay ng prodigal son sa pinuntahan niya? Hindi. Okay. Tanong, nandudo ka ba? Hindi ko sinasabi dun sa eksaktong lugar. Ang sinasabi ko, dun sa ganong kalagayan. Biro mo, hindi ka kumakain ng normal? Sino may kasalanan? Ang dami mong pera noong umpisa eh. Ba't naubos? Oh. Hello?
Alam niya, bilib pa ako sa kanya kung ininegosyo niya yung pera niya eh. Hindi. Anong salita? Riotous living. Winaldas. Hindi naman siya kailangan magipit eh. O asan na yung mga kaibigan niya na kasama niya sa kasarapan? Wala na. Wala nang pakinabang. Wala na. Alam niyo, speaking of being broken, doon pumapasok yung providential suffering. Yun yung sinasabi kong subsub. Sumubsub ba yung prodigal son? Nangudngud pa ka. Kaya nung pagbalik niya sa ama niya, palagi ko may benda sa ilong yun. Bakit? Nangudngud. Teka, sabi niya, teka. Yung mga katulong namin sa bahay, kumakain ng sagana. Eto ko kumakain ng kaning baboy. Punishment ba yon? Hindi. Pero may tamang word doon. Chastisement. Tinalo siya ng tatay niya? Hindi. Pwede nga natin sisihin yung tatay. Kung ako yung tatay, hindi ko binigay. Pero hindi. Yung nga yung kagandahan ng grace. Ang tawag doon, good faith. Kasi kung hindi rin niya ginawa yon, hindi matututo yung anak niya. Kaya marami tayong pwedeng maging lesson doon. Pero hindi yun yung lesson natin ngayon. Ang lesson natin ngayon is humility. Bakit humility? Kasi pagkatapos niya ma-realize, sabi niya, I will arise and go to my father. Yun yung ito ng ating pag-aaral. It takes humility for you to admit that you're wrong. Eh ano kung aminin kong mali ako, talagang mamali. Kung aminin ko, may tatama ako, tama. Yung walang pag-amin, hanggang ngayon, nagmamaang-maangan, tama siya, something is wrong. Wala namang ginagawang masama eh. Talaga? Kung bakit hindi siya makadraw. Kasi alam niya, may atraso siya. Kasi it takes humility for you to admit I'm wrong. In fact, the word confession, by the way, the word confession, ang ibig sabihin niyan is to say the same. Alam niyo kung ano ibig sabihin nun? Pag-amin. Tama ka, mali ako. Hindi yung, Lord, I'm sorry, pero, hey, Lord, hindi ganyan eh. Ipipilit mo pa rin kung ano iyo. Draw nigh to God and He will draw nigh to you. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts. So may pag-amin. At malibang aminin natin, hindi ka malilinis. Malibang aminin mo madumi ka, hindi ka maliligo. In the first place, tuwing kailan tayo naliligo? Kasi hindi mo iniintay na dumumi ng sobra bago ka maligo. Tama. Araw-araw. At araw-araw na tayo lumalapit sa Diyos para humingi ng tawad sa Kanya, yun yung araw-araw na paglilinis na ginagawa natin. Bakit? Kasi ayaw natin bumantot. At kung may dahilan kung bakit hindi mo gagawin yung mga dapat mong gawin, it's because you're double-minded. Kaya yun yung lesson natin. Siguro napansin nyo, parang nakalso tayo doon sa double-minded. Hindi tayo nakalso. Itinulot ng Lord, na-address natin yung issue kasi ang problema ng double-mindedness, problema ng bawat isa sa atin. Kasi hanggang ngayon, kahit Kristiyano ka na,
Aminin natin ito. Posibilidad dito at realidad. Aminin natin na kahit na Kristiyano ka na, ang tendency pa rin, gawin natin yung gusto natin. Minsan kahit hindi gusto ng Lord. Tama? O may magdi-disagree? Kasi ano ba yung ibig sabihin ng double-minded? Double-minded, ibig sabihin ito, alam na natin kung ano yung dapat natin gawin kasi yun yung sabi ng Lord. Pero at the back of our mind, sinasabi natin, baka naman, pwede naman. Konsiderasyon naman. Okay lang naman. Ang dami natin mga, naman. Sana all. Tama. O pues, sabi ni Santiago, pigilan nyo na. In fact, tingnan nyo. Ito. Kasi katwiran ng iba, dito ako maligaya, pastor bakit ba? Ayan. Pag narinig mo na yun, may sasabihin ka pa bang iba? Wala na, kasi sinarado na niya usapan. Pinag-uusapan na rito yung gusto niya. Pwede mo pa bang ipilit yung iba? Wala na, kasi ito yung gusto ko. Pues, sarado na sa iba. Dito ako maligaya. Dito ako masaya. O pues, ano sabi ni Santiago, verse 9? Ano sabi niya? Masaya ka na dyan? O pues, yan na. In-emphasize niya the importance of brokenness. The necessity of being broken. Kasi God cannot make us unless He first break us. Ulitin ko. God cannot make us unless He first break us. Naalala ko nung pinapagawa natin. Simple lang ito sa mga hindi nakakaintindi for your benefit. Nung pinagawa natin yung harap, simpleng papalitan lang dyan yung bubong. Diba? Simple lang yun sa mga nag-iisip na, tatanggalin yung dati, papalitan ng bago. Ganun kasimple, no? Pero hindi nyo alintana na maglalagay ng poste para makapaglagay ng poste, gigibain yung sahig, lalawakan yung hukay. Kaya nung ginibayan, halos walang pwedeng pumasok. Bakit? Andiyan yung kalat ng mga lupa. Tama? Yun yung ibig sabihin ng unless the Lord break us, He cannot make us. Kaya dito, pinag-uusapan namin kanina, panibagong bubong. Brad, ilang poste? Ayun na naman. Bakit? Kasi may gigibain na naman. Doon sa mga hindi nakakaintindi, nananahimik, may semento na, ba't ginigiba nyo? Huwag ka muna maingay. Hindi mo alam kung ano yung proseso Kasi kung ilang palapag yan, mas malaki yung gigibain. Bakit? Ang tawag doon, pundasyon. Doon sa pundasyon, may tinatawag na puting. Tama, Brad? Tama ba yung term ko? Yung puting, yung parilya. Habang tumataas yung inaabangan mo, lumalawak yung may gigibain. Hindi ganun kasimple ang construction. God is in the business of building us up. Before He can build us up, He must first break us. Kuha? Be afflicted, mourn, and weep.